Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. At tayo po ay papatuloy muli sa ating pong sinimulan na pag-aaral patungkol doon sa 7 wika ni Jesus bago siya po namatay doon sa krus. At ngayong araw na ito ay tayo ay magsisimula doon sa ikatlong salita ni Jesus. At kung babalikan po natin yung ating mga natapos doon sa unang winika ni Jesus, nakita natin yung kanyang kapatawaran. At yung kapatawaran na yung pagpapatawad sa ating mga kasalanan ang dahilan kung bakit siya namatay doon sa krus. At doon sa ikalawang sinabi naman ni Jesus doon sa kriminal na kasama niya na pinako, makikita naman din natin na matapos tayo na magsisi at aminin ang ating mga kasalanan at ibigay ang ating pagtitiwala kay Jesus na siya yung tumubos ng ating mga kasalanan. Sabi doon, yun ang naging daan para bigyan tayo ng kakataon na makasama niya panghabang buhay. Yun yung panahon na makikita natin na hindi lang tayo niligtas at pinatawad ni Jesus sa ating mga kasalanan, tayo din ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, na kung saan katiyakan na makakasama natin siya sa kanyang kaharian. Ngayon, tingnan naman natin yung ikatlong sinabi ni Jesus doon sa krus. Kung meron kayong mga Biblia, hinilihan ko po kayo na inyo itong buksan sa aklat ng Juan, Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Inuulit ko sa Juan, Kabanata 11, talata 26 hanggang 27. Kung inyo ito nakita, samahan niyo ako sa pagbasa. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na si Juan na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad na si Juan, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Salamat sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At ngayon ay dako muna tayo sa panalangin. O Diyos na pagmahal, Diyos na nagpatawad, at Diyos na mayroong magandang plano na ibigay at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Sa oras po nito, kami ay lumalapit sa iyo at sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, mangusap po kayo sa amin at ang iyong banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin, papakita ng katotohanan at ganoon din ang siyang magdadala sa amin upang anak namin na maranasan yung ginawa mong sakripisyo doon sa krus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung titingnan po natin, ano yung eksena na makikita natin dito? Mayroong mga tao na nabanggit dito, hindi lamang si Juan na alagad ni Jesus at yung si Maria na ina ni Jesus, kundi sa verse 25, kung babalik lang tayo, tapos lang tayong konti, sabi doon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Yung kapatid na sinasabi dito ni Maria ay si Salome na asawa ni Zebedeo na nanay ni Juan at ni Santiago. So, kung meron man tayo na dapat na makita ng mga katotohanan dito sa pangatlong sinabi dito ni Jesus,
ay ating alamin doon sa mga taong ito kung bakit sila naroroon malapit doon sa paanan ni Jesus, doon sa krus. Bakit sila naroroon? Para sa kanila, ano ba ang sinisimbolo ng pagkapako ni Jesus doon sa krus? Bakit nila sinundan si Jesus? So, unang karakter na titingnan natin dito ay si Maria Magdalena. Kilala niyo ba kung sino si Maria Magdalena? No, marami po ang nagkakamali patungkol sa kanya. Marami ang nagsasabi na si Maria Magdalena daw yung babae na pumunta doon sa bahay ng isang nag-anyaya kay Jesus, umiiyak at nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus. Ngunit hindi po yun si Maria. Walang nabanggit doon na pangalan na siya nga yung babaeng ito. Saan natin makikita po si Maria Magdalena? Sa aklat po ng Lucas, doon natin makikita. Sa Lucas ay kung saan sa Lucas Kabanata 8, talata 2, mayroong babaeng sinasapian ng masamang spirito, ng demonyo. At makikita din sa Mark chapter 16 verse 9 yung patungkol dito na binabanggit dito. Ito si Maria Magdalena na kung saan hindi lang isang demonyo ang umaalipin sa kanya, kundi 7 mga demonyo ang umaalipin sa kanya. At kung tatanong natin kaya siya, para sa kanya, no? Ano ang sinisimbolo ng cross? Para sa kanya, ang cross ay lugar ng pagkatubos. Dahil siya ay tinubos ni Jesus, siya ay pinalaya ni Jesus sa pagkakaalipin sa kanya ng mga demonyo. At makikita natin na ito yung naging daan kung bakit si Maria Magdalena ay sumusunod kay Jesus. Dahil minsan sa kanyang buhay, siya ay napalaya sa kasalanan, napalaya sa pagkakabihag ng kaaway sa kanyang buhay. Ikaw ba, kapatid, kaibigan, ikaw ba'y napalaya na rin sa pagkabihag sa kasalanan? O marahil hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Sabi nga, si Jesus na parito hindi lang para tayo iligtas, hindi lang para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan, kundi para palayain tayo sa pagkakaalipin ito sa ating buhay. At yun yung unang katotohanan na pwede nating makita, mapulot dito sa ating pag-aaral na ito, na si Jesus yung nagtutubos, si Jesus yung nagpapalaya, si Jesus ang nagbibigay ng kalayaan, ng daan para tayo na nasa dating kadiliman ay mapunta sa liwanag. Yung pangalawa naman ng karakter na ating titingnan dito ay si Salome. Sino ba si Salome? Si Salome ay yung asawa ni Zebedeo, na nanay ni Santiago at ni Juan. At makikita natin si Salome sa aklat ni Mateo, Kabanata 20, talata 20 hanggang 28, na kung saan si Salome kasama yung kanyang 2 anak ay lumapit kay Jesus at humiling kay Jesus. At ano yung kanyang kahilingan? Na
ilagay yung dalawang anak niya sa kanan at sa kaliwang trono ni Jesus. Dahil nung panahon na ito, ang dinidiscuss dito ni Jesus ay yung patungkol sa darating na panghinaharap na kapag siya nakaupo na doon sa trono, no, ay hahatulan niya yung 12 tribo ng Israel. At nais ni Salome na ang katabi niya, maging katabi ni Jesus ay yung dalawang anak niya. Ngunit anong makikita po natin dito? Para kay Salome, ang pagkapako ni Jesus doon sa krus ay sumisimbolo na lugar para ng pagsaway, no? A place of rebuke. Dahil hindi sinagot ni Jesus, hindi tinugon ni Jesus yung kanyang kahilingan, bagkus siya ay sinaway, no? Dahil naging makasarili siya, na nais niya na yung kanyang dalawang anak lang yung makakatabi ni Jesus. At marahil tayo din, may mga pagkakataon na nagiging makasarili din tayo, o gusto natin na maging mataas ang ating posisyon, maging mapagmataas tayo, gusto natin makaangat tayo kaysa sa iba, o kaya gusto natin yung posisyon na mataas kaagad. At yun yung bagay na sinaway ni Jesus para kay Salome. At habang tinitingnan niya yung krus, ito yung nagbibigay ng pagkahiya sa kanya, pagkabasag doon sa pagiging makasarili at sa pagiging mapagmataas niya, dahil nakita niya si Jesus na nagpapakababa, na siya yung nahihirapan, na siya yung umako ng ating mga kasalanan, na hindi niya hiniling yung magandang posisyon, bagkus ay doon sa pinakamababa na posisyon ay kanyang naranasan. Kaya napakaganda mga kapatid na atin pong tingnan din yung ating puso. No? Ano nga ba yung nilalaman ng ating puso? Tayo po ba ay nagiging makasarili din? Tayo ba ay nagiging makamundo rin? Tayo ba ay nagiging mapaghangad? No? Sabi nga, ang krus, ito'y lugar para tayo palayain sa ating mga kasalanan, palayain sa kapangyarihan ng kaaway sa ating buhay. At ang krus din, ito ay lugar para tayo ay paalalahanan, sawayin, at tayo ay tingnan, karoon ng pagsisiyasat sa ating sarili. Kung tayo naging makasarili, tayo naging mapagmataas sa Diyos, at tayo ay nagnanais ng kalawalhatian na ayaw natin ng paghihirap. Tandaan natin, si Jesus ay naghirap, naranasan ng lahat ng hirap, no? Para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. At yun yung isang nagpapakita ng katotohanan kung bakit niya tayo minahal, kung bakit niya tayo niligtas. Pangatlo ay yung tingnan natin si Maria at si Maria na nanay ni Jesus. Dito, di ba? Kita natin, doon sa binasa natin kanina, ang sabi sa wika Ingles, sa verse 26, he said to his mother, "Look, here's your son." Okay? So dito makikita natin na si Maria ay kasama palagi ni Jesus. At bakit ang tawag niya dito ay tawag niya dito woman? Dahil
Hindi niya sa dinidisrespect si Maria bilang nanay niya, kundi siya nagsasalita bilang Diyos na para kay Maria, ang sinisimbolo ng krus ay lugar ng pabuya o pagbibigay ng gantimpala. Dahil sa mga ginawang sakripisyo din niya, no? Para kay Jesus, no? Doon sa mga pagkakataon na kanya ring naranasan, sabi nga, ito yung panahon bago umalis si Jesus, ay pinagkatiwala niya kay Jan si Maria, na kung saan ay nais niya na gantimpalaan si Maria na kahit wala na siya, tuloy-tuloy pa rin yung, sabi nga, pagbibigay, pagkakaloob sa kanya, yung pag-ibig ay patuloy pa rin niya maranasan. Kaya nga kay Juan siya pinagkatiwala ni Jesus, dahil si Juan, di ba, isa sa kanyang minimensahe ay pag-ibig, at sa oras nito naghihinagpis si Maria. Kaya kay Juan, dahil ang ibig sabihin din ng pangalan ni Juan ay leap of joy o dudulot ng kagalakan, kaaliwan. Kaya sa oras nito ay nais na sabihin ni Jesus kay Maria, no, ikaw man ay naghihinagpis, nalulungkot, nasasaktan, nahihirapan, no, ay ikaw ay aalawin ko, hindi kita papabayaan, at hanggang sa pagtanda mo ay ipaparanas ko yung pag-ibig, yung ikaw kakalingain sa pamamagitan ng iyong anak din na ito na si Juan. Kaya hindi naman si Juan ay anak, kundi dahil siya ay sumusunod kay Jesus, siya ay tinuturing na anak. At magandang makita na hindi lang pala paghihirap ang ating maranasan kapag tayo ay sumusunod kay Jesus. May pagkakataon din na ating maranasan yung gantimpala. Kung tayo ay manatiling tapat, no, at ating titiisin yung mga paghihirap na ating nakaharap ngayon, darating yung panahon ay atin din maranasan yung gantimpala na ibibigay niya sa atin kapag tayo ay kanyang tinanggap na sa kanyang kaharian. At yung pang-apat na gusto natin tingnan din dito ay si Juan, di ba? Ang sabi sa kanya, di ba? Then he said to the disciple, si John, "Look, here's your mother." So para kay Juan, ang krus ay lugar ng responsibilidad, kung saan ay pinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan, na si Juan yung mag-aalaga, titingin, at siyang magbibigay ng pangangailangan ni Maria. Nandito inuutusan ni Jesus si Juan bilang kanyang alagad, bilang kanyang anak, no? Kahit na tinalikuran ni Juan si Jesus nung siya ay dakpin, siya ay tumakbo malayo, ito yung pagkakataon na siya ay binabalik ni Jesus, siya ay pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon na gawin yung kalooban niya sa buhay ng kanyang ina, si Maria. So ang krus, ito ay sumisimbolo sa apat na bagay, di ba? Sa tatlong bagay. Ano yun? Yung lugar ng, sabi nga, pagkatubos, pagkapapalaya, no? Marahil meron kang kasalanan, meron kang
nilalagay na mga kaisipan si Satanas, ito yung lugar na kung saan ikaw ay pinapalaya ni Jesus sa mga pagkilo, sa mga pwersa ng kaaway, sa kasalanan na bumibihag marahil na matagal sa iyong buhay. Nais ni Jesus sabihin sa iyo na ang krus ang nagpalaya na sa iyo sa kasalanan. Kaya hindi ka na dapat pa magpatuloy sa kasalanan, kundi dapat ikaw ay humingi ng tawad at ikaw ay, sabi nga, gawin ang kalooban ng Panginoon, mamuhay na matuwid, mamuhay na may pagsunod, may pagsuko sa kanyang kalooban. Pangalawa, yung krus ay lugar ng pagsaway, na ito ay nagpapaalala, nagpapakita na tayo binago na ng Diyos at nais niya na sabihin na hindi na yung kagustuhan natin na dapat masunod, kundi ang kalooban niya sa ating buhay. Dapat nating tingnan yung ating sarili, bantayan ang ating puso, ang ating isipan, kung tayo ay naghahangad ng pangsarili lang, naghahangad ng mga bagay dito sa mundo, no? Isipin natin na tayo ay hindi taga dito, kundi meron tayong lugar na pupuntahan doon sa langit kasama natin si Jesus. At ang krus din ay lugar para ating maranasan yung gantimpala. Hindi man tayo magkaroon ng mga bagay dito sa mundo, alam natin, pag tayo ay sumusunod sa Panginoon, tinitiis sa mga paghihirap, mayroon tayong gantimpala doon sa langit. At ito rin ay panawagan para tayo ay, sabi nga, sumunod sa Kanya. May responsibility na binibigay sa atin ng Diyos. At ano yung responsibility binibigay sa atin? Ang responsibility yung binibigay sa atin ni Jesus ay, sabi nga, manatili sa Kanya, magtiis, at magpatuloy, at ibahagi yung krus. Ibahagi ang ginawang sakripisyo ni Jesus dun sa krus. Nakita sa atin yung pag-ibig. Dahil ito yung responsibility natin sa bawat isa. Na mag-ibigan tayo sa isa't isa, nakita sa atin na mabuhay si Jesus. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.